Lahat ng sinasabi sa artikulong ito ay medyo may nakakatuwa at totoo. Tiyak na makaka-relate kayo. Hindi ko layunin ang makasakit ng kapwa. Akala ng mga tao na nasa sa Pilipinas, kapag nasa Saudi ka, madami kang pera. Ang totoo, madami kang utang. Akala nila mayaman ka, marami kang pera kasi buwan-buwan, libo-libo ang padala mo. Walang palya. Kapag pumalya ka, iniisip nila, baka nagbibisyo ka na may sinusuportahan kang iba. Hindi nila alam, food allowance na lang natitira sa'yo. Pag kinulang, umuutang ka at lista pa sa malapit na bakala. Pag may okasyon sa Pinas, like birthday, fiesta, anniversary, Pasko, New Year at iba pa, padala ka kagad, panghanda. Siyempre, sarap ng kainan nila. Di nila alam ikaw, tiyaga sa noodles, dilata, itlog, paa at pakpak ng manok. Roasted chicken, lagi na lang manok. Kala ni Mrs., tatay, nanay, ate, kuya, anak, mga pamangkin at iba pa, namumulot ka ng pera sa Saudi. Kaya kada may problema, text agad sila sa'yo, humihingi ng pera. Siyempre, kakamustahin ka muna sa una. Pero sa bandang huli, kailangan na ng pera. Ay nako, nakaka-allergic ng mga text sa rooming na puro gastos ang laman. Minsan, padala ka pa ng load. Load mo na nga mismo. Di nila alam, inuutang mo pa sa bagala. Bakit ba nauso pa yung roaming? Pag di ka pa nag-reply, aawayin ka pa. At minsan, mapipilitan ka na mag-credit card sa pagbili mo ng mga gamit mo. Hindi lalo ka nang nagkautang-utang. Kasi naman, nauubos na din ang cash mo, pinapadala mo sa Pinas. Kala nila, masarap sa Saudi. Di nila alam, di ka na makakauwi kasi kinakash mo na lang yung round trip ticket mo para mapadala lang sa atibayad sa utang sa Pinas. Kala nila, social ka na kasi naka-highlight ka pa. Di nila alam, namumuti na pala ang buhok mo sa stress at problema. Pag minalas, nalalagas pa. Pero ang mas malala ay yung kasabihan ng mga taga-Saudi na dalawa lang ang maaaring mangyari sa'yo dito. Either makalbo ka or mabading ka. Pero mas malas pa rin yung iba. Nakakalbo na, nabading pa. Kala nila masarap sa Saudi kasi pag uwi mo, mistiso ka, maputi, mamula-mula ang balat mo. Di nila alam, babad ka sa opisina at kulong ka sa bahay mo dahil no choice ka. Mga kapitbahay mo, di mo kaano-ano, walang pakialam at kung lalabas ka naman, sunog ang balat mo. Grabe, ang init ng araw, sobra. Tapos, akala nila, mayaman ka na. Kasi may kotse ka na sa Saudi. Di nila alam, kapag wala kang kotse sa Saudi, maglalakad ka ng milya-milya sa ilalim ng init ng araw. O kaya naman, tiyaga ka mag-abang ng sapko o coaster na ubod ng babaw ng Indiano at Pakistano ang mga kapwa mo pasahero. At pagbaba mo, amoy putok or bulok na sibuyas ka na rin. Grabe, walang jeepney, tricycle o dipadyak sa Saudi. Ang meron, Bangladesh na taxi driver na ubod ng baho at duga sa singil. Pag minalas ka, Arabo ang taxi driver. Mura nga ang singil, pero rapist naman.
Kala nila masarap ang buhay dito sa Saudi. Ang totoo, puro katrabaho. Kasi pag di ka nagtrabaho, terminated ka. Malas pa pag may nainggit na kababayan. Gagawin ka na ng kwento ng kapwa mo Pilipino para matanggal ka. May ilang matatalinong matching na Pinoy nakakalusot sa pakikipagkita sa mga syota. Okay, eyeball at your own risk, ika nga. Kala nila malaki na ang kinikita mo kasi real na sweldo mo. Ang totoo, medyo malaki pag pinalit mo ng peso. Pero real din ang gastos mo sa Saudi. Hindi ibig sabihin real na ang sweldo mo, yayaman ka na. Kailangan mo pa din magbanat ng buto para mabuhay. Kadalasan, hahanap ka ng sideline kahit bawal. Ang 15 pesos na sardinas sa Pilipinas, 3 real dito sa Saudi. Isang pakete ng sigarilyo, 40 sa Saudi, 6 na real. Maraming nanghahangad na makarating sa Saudi, lalo na mga nurses, medtech, teacher, janitress o cleaners. At DH, mahirap maging normal na manggagawa sa Pilipinas. Bukod sa mataas ang level ng temptation dahil sobrang lungkot at malayo sa pamilya, isa sa pinakamaraming Pinay DH sa Saudi, minsan pa nga graduate ng teacher. Kaawa-awa, nagbuhos ng pag-aaral para magugas ng plato, magkuskus ng kubeta at maglampaso ng sahig. Katwiran kasi sa Pinas, pagod ka na sa trabaho, kulang pa sa personal ang gastusin mo. Halos walang natitira sa pamilya. Pero minsan, ang kapalit ng pagtatrabaho dito sa Saudi, ang kapasiran ng iyong pagkatao o individuality dahil superficial ang mga social interaction. Puro kapwa mo, puro kay lalaki, o kaya puro kay babae. Nakakasalumuha mo. Di kaya wala kang outlet stress, wala kasing libangan dito. Isang malaking sakripisyo ang lumabas ng bansa at iniwan ng mahal mo sa buhay. Hindi pinupulot ang pera dito, hindi pinipitas o iniigib. Ang artikulong ito hindi upang sumira ng pangarap, kundi buksan ang bintana ng katotohanan at kalagayan namin mga OFW sa Saudi. Mahirap mag-ibang bayan. Sino bang may kasalanan na kailangan pa naming iwan ang sariling bayan? Manilbihan at mag-alipin sa dayuhan. Tigit sa lahat ang malayo sa pamilya at mga mahal mo sa buhay. Ito ang tunay na pahirap. Manilbihan at magpalipin sa dayuhan. Sana maibsan ang aming stress sa pamamagitan ng konsiderasyon at pag-intindi ng mga naiiwan namin sa Pinas sa dinadaan namin mga buhay OFW. Sa mga simpleng ngiti at mga mahal namin sa buhay na umaasa sa Pinas, napakasarap ng pakiramdam sa mga simpleng pag-aalaga at pag-aalala sa amin. Sa anak na maayos na nag-aaral at sa asawa na masinop sa kabuhayan, mabuhay kayo mga OFW. God bless.